Hello guys! Balik C# tutorial ulit tayo. Meron ulit tayong request. Another C# search technique. Ang next request natin ay searching based on data grid view rows. Sa previous C# tutorial natin last month, gumamit tayo ng genre, price, and yung first row ng data grid view para mahanap yung matching rows. Kung gusto nyong panoorin, ilalagay ko na lang din sa description box yung link. Okay? So, dito sa tutorial na to, magluloop naman tayo sa isang buong data grid view to find matching rows. Ito yung example. Meron akong 3 data grid views. Books. Same sa first tutorial. Dito sa itaas, elementary books. Dito sa ibaba, college books. And dito sa third data grid view, dyan papasok yung mga magmamatch dun sa condition na i-apply natin. Anyway, hello again sa'yo, WinMeb. It's been a month. Hindi ko na sinama yung mga functions na naituro ko sa previous tutorial. Tinarget ko na lang dito yung mga wala pa dun sa una. Okay? Yung flow natin is, once na-click natin yung Find Match button, mag-i-start na yung searching natin dito sa College Books Data Grid View from Elementary Books Data Grid View. Uunahin niya tong first row hanggang makarating siya sa last row. Ang hahanapin niya rito sa College Books ay yung mga books na ang price is mas mababa or greater than or equal sa 50 yung difference dito sa price na nasa rows ng elementary books. Para mas magets nyo, click natin. Ayan. Dito sa third data grid view, nagkaroon tayo ng 3 rows. Sabi ko, ang hahanapin niya rito sa college books ay yung mga books na ang price is less than or greater than or equal sa 50 yung difference sa price na nasa rows nitong elementary books data grid view. Meron tayo ritong status. Dito sa DGVLM. So, yan yung name nung data grid view. Match found kapag may nag-match obviously and no match found kapag wala. Check natin. First row. The Unstoppable. Price is 440. Status, match found. Check natin dito sa college books kung saan siya nag-match. Ang kamatch niya ay yung book na may price na 490 hanggang 390 pesos. Since 440 nga yung price niya. God of Egypt. Pasok and wala na. Dito sa third data grid view, ayan, since may kamatch yung The Unstoppable, na-move siya dito sa third data grid view. Nandyan din yung price, 440, genre, action, status, match found, yes. And last is yung book na pumasok dun sa condition natin, God of Egypt. Exact na 50 pesos yung difference nilang dalawa, kaya nag-match found. Next, Guardian of Mankind. Match found. Price is 390. Ang mga papasok na book dito ay yung may mga price na 340 hanggang 440. Let's check. Ayan. Sanctuary. Price is 340. Ano pa? Wala na. Dito sa third data grid view, eto siya. Guardian of Mankind. Match found. And eto, Sanctuary. So, tama. Next, Love from the Stars. No match found. Bakit? Price niya, 600. Ang mga prices ng book na papasok dito ay 550 to 650. Tingnan nga natin. So, wala nga. Tama lang. Next, Skyrunner. 100 pesos. Match found. 50 to 150 ang price dapat. So, meron nga. From the Sky. Check natin sa third data grid view.
Ayun nga. So, correct din. Next, the last stand. 50 pesos. No match found. Let's check. 0 to 100 pesos na book price. Wala ba tayo nun? Wala nga. So, ganyan yung gagawin natin dito sa tutorial na to. Alright, let's start. Here's my Visual Studio 2022. Create a new project. Template, Windows Forms app .NET Framework. Then next, project name, it's up to you. Sa akin, search by rows. Click Create. Ayan, ito na yung Windows form. Add muna tayo ng DLL file. Dito sa Solution Explorer, right-click nyo lang sa References, click Add Reference. Ayan. Meron ako rito, so i-check ko na lang. Para sa mga wala pa, ilalagay ko na lang sa description box yung link ng website kung saan nyo siya pwedeng ma-download. Ito yung website. Ayan. After nyo ma-download, click nyo lang tong Browse and select nyo yung DLL file tapos okay na. Kailangan nyo siya guys para makonect nyo sa MySQL yung project nyo. Next, double-click nyo lang yung form para ma-redirect tayo sa code view. Add tayo ng import statement dito sa taas using mysql.data.mysql_client, semicolon. Kailangan natin yan para magamit natin yung classes and methods na provided ng MySQL. Next, connection string for us to connect to MySQL database. Call lang natin yung MySQL connection class. MySQL connection, variable name, con, is equal to new MySQL connection, open and close parenthesis, at double quotes, data source is equal to localhost, semicolon, port is equal to 3306, semicolon, username, root, password ko ay admin. Para sa mga hindi pa nakakapag-set ng MySQL database, i-add ko na rin sa description box yung tutorial kung paano nyo siya i-set. Okay, so eto yung sample database ko. Database name, DB sample, table name, tbl_books. Columns, book_ID, book_name, price, genre, and level. Meron na rin tayong sample data dyan. Yun din yung laman ng sample na pinakita ko kanina. Sa level, meron tayong 1 and 2. 1 for elementary books and 2 for college books. Alright? Balik tayo sa Visual Studio. Sa design na tayo, since okay na yung DLL file and connection string. Drag and drop tayo ng data grid view. Isa muna. Ayusin muna natin to para ika-copy-paste na lang natin after. Name, DGVLM. Mga books for elementary yung ilalagay natin dyan. Click nyo lang tong small arrow to add columns. Click Add Column. Dito sa name, ang ilalagay nyo dyan is yung name ng column nyo from your database table. Ang first column ko ay book_ID. Yan yung ilalagay ko dito sa name. Type, data grid view text box column. Header text is yung column name na gusto nyong mag-display for this column or for book_ID column dito sa data grid view. So, ID. Click Add. Ayan na agad. Next is book_name. Header text, name. Click Add ulit. Sunod, price. Header text, price. Click Add lang. Next, genre. Header text, genre din.
add. Last is level. Header text, level, add, then close. After that, we need to edit those columns para pumasok yung mga i-retrieve nating data dyan sa mga inad nating columns. Click the small arrow again, edit columns. Automatic na nakaselect na dyan yung first column. Nakaselect na yung column ID. Dito sa properties, kailangan yung i-copy tong column name and i-paste dito sa data property name. Next is name column. Price, genre, last, level. Adjust na rin natin yung width ng name column since medyo mahaba-haba yung kailangan natin doon. Scroll nyo lang. Etong width, gagawin kong 200. Yung level naman, since hindi naman siya kailangang makita, we can hide it. Sa properties, dito naman siya sa bandang taas. Yung visible from true, gawin nyo lang false. Click OK. Aayusin ko muna yung font size and yung mismong font. Dito lang din sa properties. Click column header default style. Font is Trebuchet MS. Bold. Font size is 10. Same sa rows. Click default cell style. Trebuchet MS. Regular. Font size is 10. Okay? Lalagyan na natin siya ng laman. Balik tayo sa code view. Gagawa naman tayo ng method to retrieve our data from tbl_books. Ang i-retrieve muna natin ay yung mga elementary books. Yan yung mga rows na ang level ay 1. Ito. The Unstoppable, Guardian of Mankind, Love from the Stars, and so on. So, void. Since hindi naman tayo magre-return ng value, magdi-display lang tayo ng data or mag-execute. Next is name ng method. GetBooksLM, open and close parenthesis. Sa loob, create tayo ng command. MySQL command, name ng command, CMD, is equal to new MySQL command. Open and close parenthesis. Double quotes. Sa loob is yung query. Select all from DB sample, name ng database, dot or concatenation. Next is table name, tbl_books. Where clause, level, is equal to 1. Lahat ng rows na 1 yung level ang kukuhanin natin. Comma. Last is yung name ng connection. So, con. Sunod, adapter. Call nyo lang yung MySQL Data Adapter class. Next, name ng adapter. So, adapter na lang din. Is equal to new MySQL Data Adapter. Open and close parenthesis. Sa loob, call nyo lang yung name ng command, which is CMD. So, adapter serves as a bridge between our data table and the database for data retrieval. This time, magka-create naman tayo ng data table. Data table class, name is dtset. Dtset is equal to new data table. Open and close parenthesis. Siya naman yung nag-hold ng mga na-retrieve nating data. Next, we're going to use the fill method. Adapter.fill. Open and close parenthesis. Then call your data table. Yung sa akin, dtset, nilagay lang natin sa dtset yung mga data na na-retrieve from our adapter. Sunod ay data binding.
ibabind natin sa DGVLM Data Grid View yung mga data na laman ng DT-set para ma-display. Binding source, name bsource, is equal to new binding source, open and close parenthesis, semicolon. bsource.dataSource is equal to DT-set. Semicolon again, don't forget. Next, call na natin yung DGVLM. Then, .dataSource is equal to bsource. Okay na yung binding. To execute our method, kailangan natin siyang i-call dito sa constructor. Get books lm, open and close parenthesis, semicolon. Let's try it. Okay na. Na-retrieve na natin yung elementary books. Actually, pwede nyo pang liitan tong ID column. But okay na yan. It's up to you naman. Lagyan natin ng label. Add tayo ng label dito sa ibabaw ng data grid view. Yung text, gawin nating elementary books. Font, Trebuchet din. Bold and size ay 12. Okay. Ngayon, college books naman. Copy and paste natin tong DGVLM Data Grid View and label para hindi na tayo mahirapan. Yung label, papalitan ko lang, college books. Also yung name ng Data Grid View, DGV College. Next, add naman tayo ng method para ma-load natin yung college books. Pwedeng i-copy-paste na lang natin tong getBooksLM method. Tapos, change na lang natin yung name ng method and data grid view. Pati syempre yung query. From getBooksLM, gagawin ko siyang getBooksCollege. Yung query, select all from dbsample.tbl_books where level is equal to 2. From 1, ginawa ko lang 2, since 2 yung level ng mga table rows for college books. Connection name, okay. Last, from DGVLM, papalitan ko lang siya ng DGV College. Kasi this time, doon natin ibabind yung data table. Ayos na yung method. Call din natin siya rito sa constructor. Alright, test ko muna. Ayan, okay na. Na-load na natin yung elementary and college books. Next, copy and paste ulit tayo ng isa pang data grid view. Para dyan naman natin ipapasok yung mga rows na mamumove natin from these two data grid views. Kahit alin dyan sa dalawa, parehas lang din naman yan. Basta don't forget to change the name. DGV match. Adjust ko lang ng konti. Tapos, add tayo ng button. Name, BTN match. Yung text, find match na lang siguro. Font, Trebuchet, bold, size 10. Double-click, add na tayo ng code. First step, kailangan nating ma-retrieve yung mga data from our data grid view rows. Gawa muna tayo ng method to extract our data table directly from the data source of a data grid view. Since ang gamit natin ay binding source and it contains data table. Private data table, name is get data table from DGV. Parameter, single parameter. So, data grid view, DGV na lang yung name. Magre-return tayo ng data table. Sa loob, we're going to check if the data grid view's data source is a binding source and if the binding source data source is a data table.
If yes, it returns the data table. So, kung hindi naman, it returns null. Okay? So, mare-retrieve na natin yung mga data from data grid view rows. Punta tayo sa click event. Sa loob niyan, dyan natin nilalagay yung mga codes na gusto nating i-execute ng ating btn match button. So, gagamit tayo ng data table. Data table ulit. Data table, variable name, dtlm. dtlm is equal to, call natin yung ginawa nating method. Get data table from dgv. Open and close parenthesis, semicolon. Sa loob niyan, call nyo yung data grid view kung saan kayo magre-retrieve ng data. Sa dgvlm, di ba? Okay. Copy and paste na lang natin para naman sa pagre-retrieve ng data from DGV College. Papalitan ko lang yung name ng variable. DT College. And pati na yung name ng data grid view dito. DGV College. Okay? After natin ma-retrieve, kukunin na natin yung result and ilalagay sa DGV match data grid view. Create tayo ng another data table para sa result. Data table, variable name is result, semicolon. Gagawa naman tayo ngayon ng result table. Another method tayo. Another method that will create a new data table based on a template data table. Private data table again. Name, create result table. Parameter, data table template. Single parameter lang ulit. Sa loob, create tayo ng new data table to hold the result. Tapos, we're going to copy the columns from the template data table to the result data table. So, for each column in the template data table, nag-a-add siya ng bagong column sa result data table with the same name and data type. Kinakopy niya yung structure ng template data table to the result data table. Add na rin tayo ng additional column sa result data table. Add tayo ng column name, tapos yung name ng data grid view kung saan siya nanggaling. DGV2 and name DGV1. It means galing siya sa data grid view 2 and data grid view 1. Para alam natin kung saang data grid view nang galing yung mga books na na-move. Result.columns.add. Then yung name ng column, comma, and yung type. So, type of string. Okay. After natin mag-add ng columns, i-return na natin yung result data table. Return result, semicolon. Same structure siya sa first two data grid views natin, pero nag-add tayo ng columns, di ba? Itong name DGV2 and name DGV1. Balik na tayo sa click event. Dito sa result data table. So, dyan, pwede na nating i-call yung ginawa nating create result table method. And yung pagkokopyahan natin ng structure is kahit alin dyan sa dalawa. DTLM or DT College, parehas naman sila ng structure. That's why kahit alin dyan. DTLM na lang. So, this data table will store the match results. Okay. Na-retrieve na natin, may template na rin tayo kung paano ma-display yung result. Next, mag-a-iterate na tayo sa rows ng DTLM data table. Gamit tayo ng for each loop. Sa loob, i-check naman natin kung yung price column ba ay may laman. Kung meron, ipaparse natin siya as a double and assigns it to LM price. After natin mag-iterate sa DTLM data table, next,
Sa DT College data table naman, ikot-ikot lang. Same process. I-check din natin kung yung price column ba ay may laman. Kung meron, ipaparse din natin siya as a double and assigns it to college price. After that, magko-compare na tayo ng prices and find matches. So, if the absolute difference between college price and LM price is less than or greater than or equal sa 50 yung diyan na papasok yung pagta-transfer natin ng rows, 'di ba? Let's add another method for that. Private void name add row to match. Yan. Then parameters. So this time 3 parameters. Data table, name result, data row, LM row, and isa pang data row, name is college row. First, we need to check muna for existing rows para ma-avoid yung pagkakaroon ng duplicate. Gamit ulit tayo ng for each loop. Sa loob, initialize ulit tayo ng flag. Flag is equal. O, yan na lang yung name. Set it to true. This is for comparing each existing row with LM row. Next, inner loop. Mag-iterate tayo again over each column in the LM rows table. Iko-compare naman natin yung value ng current column in existing row with the value in LM row. If any value does not match, yung laman ng is equal variable ay isiset natin to false and i-break yung inner loop. Kapag naman nag-exist na yung row, yung variable is equal, true lang siya. It means, LM row is already the result data table. So, the method returns without adding a new row. Okay na tayo sa checking of rows kung existing na ba or hindi. Adding of new row na tayo. Magke-create lang tayo ng new row sa result data table. Then, copy all column values from LM row to new row. Tapos, magsaset din tayo ng additional columns. Isaset natin yung name DGV2 column in new row to the book underscore name from college row. And isaset din natin yung name DGV1 column in new row to the LM row naman. Last step dito sa method na to, i-add na natin yung new row sa result data table. Finally, result.rows.add, open and close parenthesis, semicolon, new row. Okay, balik tayo sa ptn match click event handler. Iko-call na natin yung add row to match method to add the matching rows to the result data table. Then break the inner for each loop to stop further comparisons for the current LM row. Last, ibabind na natin yung result data table to data grid view. So, dgvmatch.dataSource is equal to result. Sige nga, try natin. Run. Click Find Match. Ayan. Meron tayong 3 rows na na-move. The Unstoppable, Guardian of Mankind, and Skyrunner. Price ng The Unstoppable, 440. Scroll natin. Ito yung in-add nating columns. Name ng book 2 from DGV2, Gods of Egypt. Ang price niya ay 490. Pasok siya sa condition. Price na less than or greater than 50 sa LM price. O kaya equal sa LM price. Kaya ang kukuning mga rows ay from 390 to 490. Pasok yung price ng Gods of Egypt. Nag-match siya dun sa The Unstoppable. Next,
Guardians of Mankind. Price, 390. Nag-match siya dun sa Sanctuary. Price ng Sanctuary ay 340. Pasok din siya sa range kaya nag-match. Ang kukuning price ay from 340 to 440. So, correct lang. Last, the Skyrunner. Price 100. Nag-match siya dun sa From the Sky na ang price ay 150. Tama lang din since ang price ng Skyrunner ay 100. Ang range ay from 50 to 150. Okay? The rest ay wala nang kamatch. Wait lang. So, napansin ko tong name from DGV1. Siguro, alisin na natin to. Tapos, add tayo ng status dito sa DGVLM kung match found ba or no match found. Yun na lang ilagay natin. Kayo na bahalang magpaganda. So, balik tayo sa code view. I-comment nyo lang tong line na to from create result table method. Itong result.columns.add name DGV1 and itong nasa add row to match method. This line. New row name DGV1 and so on. Sa dulo, add tayo ng another method to add status column. Private void, name ng method, add match status column, parameter, data table DT. Sa loob, add tayo ng column, dt.columns.add, name ng column, status, then data type, so string. Sa DGVLM naman, add natin siya. Doon natin siya i-call. Call natin siya rito before mabind. So, add match status column, dtset, semicolon. Ang gusto nating i-display dyan sa column ay kung match found or no match found, di ba? Dito sa btn match underscore click event handler, sa loob ng for each loop, initialize tayo ng flag. Match found flag. Isa-set natin to false for each row. So, the purpose of this flag is for tracking. Para matrack natin whether a matching row from the DT College data table has been found for the current LM row. Next, so dito, once na nag-match found, isa-set natin siya to true. And dito sa pinakaibaba, call natin yung data row, LM row, status column. And yung match found variable. If match found is true, i-display niya ay match found. If false, no match found. Pero, para hindi makopy ng DGV match yung status column, since hindi naman natin kailangan na i-display pa yung status sa DGV match, di ba? Kahit dito na lang sa DGVLM. So, gawa tayo ng condition sa loob ng add row to match method. Dito, sa loob ng for each loop. Sa unahan. So, if column.column name is equal to status, continue. Para ma-skip niya yung status column. Dito rin, add din natin siya. Sa create result table din, add din tayo ng condition. So, for each column in the template, it checks if the column name is not status. If not, it adds the column to the result data table with the same name and data type as in the template. Let's try it again. Run. Click Find Match. Ayan. Meron na tayong status column dito sa DGVLM Data Grid View. The Unstoppable, Match Found. Guardian of Mankind, Match Found. Love from the Star, No Match Found, and so on. Dito naman sa DGV Match, wala na rin yung DGV1 na column. Hindi na redundant. So, okay na.
Yung width ng columns, hindi rin ako satisfied, pero mahalaga naman sa tutorial na to is yung function and methods. So, I guess that's it. Ganyan guys mag-loop and mag-search sa isang buong data grid view to find a matching rows. Sana nakatulong ulit ako and thank you guys for watching.